So, ito yung ating babasahin. Alam niyo na naman tong 1 Corinthians 15:15. So, basahin ko yung Hebreo 10 verse 23. Let us hold unswervingly to the hope we possess, for he who promised is faithful. Ang tumawag sa atin ay tapat, kaya wag tayong mabahala dun sa tinanggap natin, sa mga sinasabi nating pag-asa na meron tayo. Wag natin yung hindi tayo patinag. Di magwindang-windang. Kasi ang nangako sa atin ay tapat. Amen. So, baka ang tinitignan yung nangako sa inyo ay ako, ay baka bukas lang. Wala rin. Kasi pastora pala. Ako nga, ano ko yung aking testimony ha, pastora. Di ba nung linggo, tumawag niya aking pamangkin, mga nganak na daw, kailangan niya ang pera, 70,000 o 40-50. Sabi ko, mag-pay kayo lumapit kayo sa Lord kasi hindi kayo iiwan basta buhay problema naman. Lumapit kayo, ako talaga kung may pera, nagbibigay ako ng pera, pero hindi sapat doon sa pinakailangan nila, oo. Tapos, nalalangin kami mama, nalalangin kasi kailangan na doktor operahan. Sabi ko, wag mo na operahan, manalangin at mag-pray. Kasi yung tiwala, kasi yung anak niya, pa yung panganay, kasi ang panganay, mayroong bababa ang yung ilang linggo, mga anak ka, tapos mayroon pang isang linggo na na parang, ano ba yan? Parang ako dati. Hindi nanganak siya, di talagang walang binabayaran, walang pansinto, walang binayaran, talagang pibo lang bigyan. Kaya nagpakabuti na yan sa talagang. Walang binabayaran kasi pibo lang. Yung tawag nito, yung talagang alam ng Panginoon na mga anak niya sabing sapat. Basta siya, kasi yung kapag anak namin na mayor doon sa Cebu, May mayor. Salamat kay mayor. Siyempre, salamat kay Lord. Yes, amen. Amen. Gustuhan ko man na tayong lahat ay mag-testimony, ay inaalala ko wala tayong bubong at wala tayong ilog. Kaya tayo ay dediretso sa ating sa ating talakayan. Pag sinabi nating pananampalataya, ikaw yung nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoon, hindi yun minsanan lang. Pag nananampalataya ka ngayon, bukas bahala na. Pag sinabing pananampalataya, it is our daily commitment. Amen. Palagi tayong araw-araw ng buhay mo bilang Kristiyano, araw-araw may pagsubok yan, kaya araw-araw, lagi Tayo ka dyan. naniniwala na nananampalataya sa gagawin at pagkilos. Umupo ka dun sa kotse. Sa buhay natin bilang Kristiyano, napakadaming Doon na sa kotse, upo siya. napakadaming pagsubok. Pero ang ating Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Minsan tayo ay hindi tapat, pero ang Diyos natin ay nananatiling tapat sa kabila ng lahat ng mga nagagawa natin. Amen. Sinabing faithfulness, it means standing firm in belief. Yung topic natin last time, na kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, hindi ka basta-basta nabubuhay. Na pag sinabing ikaw ay merong faithfulness, patuloy ka pa rin sumusunod kahit parang ang hirap naman. Ano ba yan? Pinapapatay yung anak ko, sabi ni Abraham. Hindi nga siya nagreklamo, ako lang nagsabi nun eh. Sinabihan siya ng Diyos, pero wala tayo narinig na kahit anong reklamo sa kanya. Sumunod siya. Minsan tayo ang reklamo para sa kanya. So, ayun eh, wala pang hinihinging buhay sa'yo, di ba? Pero nagre-reklamo ka na. Pero yun talagang, kaya nga matuturing natin. Pero sa akin, Pastor, pag may dumating na problema, nagpapasalamat ang kapatid. Nagpapasalamat ako, Lord, salamat sa problema. Kasi hindi na ako nagsisisi na, Lord, binigay mo, hindi niya binigay yan. Paano, andyan siya lagi na makikita niya yung na masusunod ng problema na yan. Makita natin yung kalungat ng anak. Siya talaga ang siya talaga Another ang way of showing na andun yung faithfulness mo sa Lord. Dahil naniniwala ka na kaya kanyang andyan siya, hindi kanya pababayaan kahit anong sitwasyon. Kahit sinabi niya sa'yo, Arlene, dadalhin kita sa impyerno, sasama ka. Kasama ka, siyempre. Si Jesus nagsabi. Dahil ang Diyos ay hindi ka pababayaan. Sa kanya. Okay, Lord. Hindi sa kahit sa kanya, dadalhin, hindi kanya pababayaan. Basta, kanya ako sasama. Di ba si Jesus Christ ang hari ng impyerno? Naniwala kayo doon. Basta siya sa kanya ako sasama lagi. Nakang ganyan ako. Lord,
Lord. Kahit anong sitwasyon, lagi tayong protektahan. Oo, yun Ano? na. So, pagtitiwala sa Panginoon sa kanyang mga pangako kahit anong klaseng sitwasyon. Amen. Ang mga example natin dyan, si Abraham. Nakita naman natin, alam natin yung kwento ni Abraham. Si Daniel, kahit na ipapakain siya sa leon, pagka siya nanalangin, siya pa'y diretso panalangin. Kahit na alam niya na pinainan siya na huhulihin siya pagka siya nag-pray, pero hindi siya nagpatilag doon sa batas na gusto siyang ipapatay ng mga kasama niya. Si Paul, so alam naman natin sa Apostol Pablo, diretso pa rin siya sa pangangaral kahit siya hinahagupit, kahit siya binabagyo, kahit siya ilang beses na nasiraan ng barko, lumubog sa dagat, siya nagutom, siya nagparot. Kagaya sa sitwasyon, mayroon akong saglit na ilan sa'yo. Kagaya kagabi sa Lord, mayroon akong babayaran, tulungan ako Lord na babayaran ko. Pero ako nagtitiwala. Alam mo, paggising ko sa umaga, pagtingin ko agad doon ng mayroon agad binigay sa akin na Bible verse ang Panginoon. Alam mo kung ano? Matthew 6. Matthew 33. Tiwala ka lang talaga. At siya, basta unahin mo muna ang kanyang Amen. Tapos, ipalo na niya ang pangangailangan. First, the kingdom of God and His Alam mo, yan talaga sa puminindig talagang balahibo ko. Sa umaga. Kasi sabi ko, Lord, siguro sinabi, anak mo, mag-alala. Kasi, kaya binigay agad sa akin, pinaalaala sa akin yung verse na yun. Kaya, papuri sa Panginoon. Kaya ang desire sa atin ng Panginoon na bilang mga anak niya ay to remain loyal and devoted to Him. Di ba kahit doon sa pangako niya doon sa Deuteronomy, pagka ikaw ay naging masunod sa Kanya, talagang pagpapalain niya kahit sa ika-4 na salinlahin. Sa Amen. kaapu-apuhan niya ibibigay yung blessing. Bakit ba mahalaga yung faith? Bakit ba mahalaga na tayo nananampalataya? Kasi unmoved mountains na eh. Kasi huwag kang mananampalataya. Wala kasing susi sa Wala church. nang palataya ka sa di mo nakikita. Wala nakapagdala. Palataya ka sa nakikita. Gusto ng Panginoon na palataya ka na yung hindi mo nakikita na parang mangyayari yun sa buhay. Amen. Ang gusto ng Panginoon. Amen. Kasi yung aking gusto sa mga kapatiran, gusto ko talaga na yumaman sila, na masinso sila kasi doon nila maluwalhati ang Panginoon. Yun ang aking desire sa puso talaga na lahat ng mga kapatid talaga tayo lahat ay umaano kasi hindi lang ating Kaya iluwalhati. i-claim nyo na tayo lahat. Amen. Declare and claim in the name of Jesus. Amen. Kasi So, maraming kaparaan pagka tayo ay, pag sinabing, kasi tayo nagiging faithful sa ating Panginoon, Para pinapatak payat na yung tignan na personal dapat nating itaas. pananampalataya Kasi pag sa nakababa, Kanya. Kasi may taba. mas lalong dumadami yung testimony natin. Kaya kung The more na nagte-testimony ka, tumetotoo Gogo, hindi naman ako mabaho ang mabaho. Inisip, sabi ko, ang dami ko, paano ba ito? Pero pinili ko pa rin mag-Bible study. Ay, naku. Kaya binigyan ako ng ni Lord. Thank you, Ano Lord. topic mo kagabi? Yung yung first Thessalonica, yung give thanks. Give thanks in everything. Sinabi niya. Amen. Yung laging Kasi pagka tayo ay faithful sa Panginoon, demonstrate natin yung totoong relasyon natin sa Diyos. Amen. Kasi pag totoong meron kang relasyon sa Diyos, ilan ba ikaw? Alam mo yung anak mo, may magandang relationship sa'yo. Di ba kahit anong mangyari, hindi ka basta-basta bumibitaw. Talagang lagi ka pa rin kapit sa nanay mo. Kasi kahit dalhin mo dito sa mga malamok, hindi mo sa reklamo kasi dito nanay mo. So, yun. So, ganun din sa Lord, kahit na anong maranasan natin, basta alam natin kasama natin ang Panginoon, andun yung tumitibay lalo yung relasyon natin sa Kanya. Amen. Saka it will lead to eternal may award naman may reward ng Diyos sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Amen. Minsan, may mga challenges din naman. Kasi hindi naman lagi nawawala yung tukso, hindi nawawala yung mga distraction sa mundo. Andyan palagi yan. Lalo na ngayon. So, maraming mga trials, suffering, maraming magtetesting ng belief mo, maraming mangungutya sa'yo. So, maraming magdi-discourage sa'yo. Pero, yun yung challenge sa atin kung paano tayo magiging tapat sa kabila ng mga yun. So, remain faithful, stay rooted in God's Word. Lagi kang magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Lagi kang manalangin, lagi kang umasa sa Panginoon, lagi kang makipag-fellowship sa mga mananampalataya kasi nakakapag-encourage yun, lalo na pagka nanghihina ka. Lalo kang makipag-fellowship. And
always focus sa ating Panginoon. Amen. So, lagi ko nga an example sa inyo, pagka ang magnifying glass ay inyong itinutok sa problema, lalaki ang problema. Pero pagka ikaw, itinutok mo ang sarili mo sa Word of God, sa pangako ng Diyos, lumiliit yung problema, lumalaki ang pagpapala ng Diyos sa buhay. Amen. Amen? So, yun po. At dahil dyan, tayo mananalangin. Amen.